Hindi sinipot ni Vice President Sara Duterte ang pagdinig ng National Bureau of Investigation sa investigasyon nito sa kanyang pagbabanta sa buhay ng Pangulo. At live mula sa tanggapan ng NBI sa Pasay, nagpapatrol Nico Bawa. Nico, bakit daw hindi nakasipot si Vice President Duterte? Karen, ayon kay Vice President Duterte ay may mga mahalaga siyang kailangan gawin ngayong araw. Bukod pa dyan, nag-request na siya sa NBI kung pwede ba ma-reschedule ang kanyang hearing at gusto rin niya malaman mula sa NBI kung ano-ano ba ang mga tatanungin sa kanya bago sila magharap. Alas 7 pa lang ng umaga, naghahanda na ang security ng National Bureau of Investigation sa pagdating ni Vice President Sara Duterte sa itinakdang pagdinig sa investigasyon kaugnay na mapagbabantaan niya sa buhay ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at Speaker Martin Romualdez. Kasama naghintay sa NBI ang media. Lumipas ang alas 9 ng umaga pero ang dumating lang ay ang abogado ng pangalawang Pangulo. Sa press conference ni NBI Director Jaime Santiago, ipinakita niya ang liham na pinadala ng kampo ni VP Duterte. Sabi sa liham, hindi makakapunta si VP Duterte dahil may iba siyang importanteng trabaho habang sinisi niya rin ang investigasyon ng Kamara dahil dito. Late na niya nalaman na canceled ang kanyang appearance before the House Committee hearing. So, tapos hindi na siya nakapunta dito and ask for a resetting. Pero mabilis ang sagot ng Kamara, lalo't nagparaya sila kay Duterte at inanunsyo ang pagpapaliban ng kanilang investigasyon para makapunta ang bise sa NBI. Naunang sinabi ni VP Duterte na prioridad niya ang pagdinig sa Kamara kaya hindi siya makakapunta sa NBI. Nakikita natin na talagang meron sakit sa pag-iwas ang ating Vice Presidente. Dahil lahat ng mga issue ay kanyang iniiwasan. Tulad ng nangyari sa pag-iwas niya sa issue ng confidential fund ng Office of the Vice President, Department of Education. Ito ay kanyang iniwasan din. Ngayon naman, iniiwas na naman siya na harapin yung kanyang subpoena sa NBI. So sana harapin na lamang niya ito ng diretso. Hiningi rin ni Duterte sa NBI ang mga dokumentong hawak nila tungkol sa investigasyon. Gusto rin niyang malaman ang mga itatanong sa kanya ng NBI bago pa sila magharap sa pagdinig. Tinatalakay pa ito ng NBI dahil hindi sila nagbibigay ng mga advance questions sa mga investigasyon. Pinag-aaralan namin. Under normal situation, hindi talaga dapat. Hindi dapat. Aminado si Santiago na nadismaya siya sa hindi pagpunta ni Duterte. Gusto niya raw agad matugunan ang sinasabi ni Duterte na may mga banta sa kanyang buhay. Mamadaliin natin yan. Kasi at bay din lahat ng tao nag-iisip, nag-aalala, nag-aalala tayong lahat. What happened? What will happen? So dapat matapos natin na ito, matuldukan na natin itong pangyayari na ito. Samantala, iginiit ni Justice Undersecretary Jessie Andres na rerespetuhin nila ang Office of the Ombudsman kung mag-take over sila sa investigasyon kay VP Duterte. Sa kabila nito, patuloy anyang titindig ang DOJ sa mga nangyayari ngayon. Ang DOJ po will continue to stand up for justice, national security, and the rule of law. We will stand up for justice and the rule of law. Karen, sa December 11, nakatakda ang schedule ng pagdinig kay VP Sara Duterte. Ayon sa NBI, kapag hindi pa rin siya pumunta sa araw na yon, mababaliwala ang kanyang karapatan na mapakinggan. Karen? Maraming salamat, Nico Bawa. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol. Alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend. Sa bago nitong oras, alas 5:30 ng hapon.